Shalom po sa inyong lahat. Isa pong mapagpala at maligayang bagong taon ang aking bati sa inyo, sa bawat isa sa inyong nanonood sa ating programang Word Made Flesh. Sana po'y dinaratnan kayo ng ating programang ito sa isang maayos na katayuan, kalagayan. Pero ano pa man po ang inyong kinalagyan ngayon, ito pong pagpapala ang matatamo natin sa ating palatuntunan ito. Sa umpisa po ng taon ng kalendaryo natin po. Sa umpisa po ng taon ng kalendaryo, ang atin hong pinagdiriwang ay si Maria, ina ng Diyos. You know, ang pinakaugat, please remember that, brothers and sisters, ang pinakaugat ng lahat ng mga kadakilaan at mga pribilehyo ni Maria ay yung siya'y ina ng Diyos. Kasi kung hindi siya ang ina ng Diyos, wala ho tayong pag-uusapan dito. Pagkatapos po ng Kapaskuhan, isang linggo po, yung octave, 8 araw po, no? Yung sa ika-8 araw nito, pinagdiriwang natin ang ina nung sanggol na ating sinambat, ginunita nung Kapaskuhan. Brothers and sisters, napakadakila po nitong kapistahang ito at talaga namang meron pa rin tayong isang pinagdiriwang sa araw na ito. At ito po ay dinideklara, ang unang araw ng taon, ay dinideklara bilang World Day of Peace. Ito ho ang araw ng kapayapaan pang sanlibutan. Sana po talagang makiisa tayo dito sa pagdiriwang na ito. At unawain ho natin ang mapagbasa na marinig natin sa misa sa kapistahan ho, dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Sana po lahat kayo na nanonood ngayon ay talagang sama-sama tayo mag-aral nitong salita ng Diyos dito. At dami po natin matututunan. Sana po nagtitipon-tipon na kayo sa paligid ng inyong television, sa paligid po ng Biblia. Akin pong binabati kayong lahat. Yung mga kabataan ho rin, na Kapaskuhan ho, para sa mga bata. Hindi lang sa mga bata. Para ho sa mga nagiging tulad ng mga bata sa pagtanggap sa Panginoon. Ma-explain po natin mamaya yun. At sana po talagang yung mga pari, yung mga brothers, yung mga seminarista, mga katikista na nanonood ngayon, sana ipagpalain kayo sa inyong panonood para yung mga mababahagi nyo sa mga sabayan ng Diyos ay talagang makapagpalapit sa kanila sa Panginoon. Kung kaya po, ito po ang ating magiging programa dito sa ating yugtong ito ng Word Made Flesh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Naway kahabagan ka ni Yahweh at subaybayan. Lingapin ka nawa ni Yahweh at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang ating pong unang pagbasa ay galing nga sa Aklat ng mga Bilang, fourth book po sa Aklat ng Biblia. Dito po inutusan ng Diyos si Moises na sabihin kay Aaron, si Aaron ho ang unang pari na itinalaga ng Diyos para sa pagsamba sa kanya at yung kanyang mga anak magiging mga kaparian. And by the way, kaparian para sa Biblia noon ay something hereditary. It flows in the family. Kung mga anak kayo ni Aaron, kayo rin mga pari. At yung mga makaapo ni Aaron, mga pari, etc. Down the line. The point is, dito po sa puntong ito, pagpapalain ni Aaron at ng kanyang mga anak, yung mga tao. Anong gagawin nilang pagpapala? Ito po yung ating nabasa ngayon. This is how you are supposed to bless the Israelites. Sasabihin nyo sa kanila, tingnan niyo po kung ano sasabihin nila sa pagbebendisyon. Pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh. Yun po ang sinasabi niya. Tapos, naway kahabagan kaniya ni Yahweh at subaybayan. Tapos, lingapin ka ni Yahweh at bigyan ng kapayapaan. Sisters, makahulugan ho nitong magpagpapalang ito na ibig ng Diyos na bigay ng Aaron ng kanyang anak sa mga Israelita. At binabasa po ito ngayon sa ating liturhiya, sa ating pagdiriwang ng salita ng Diyos, sa umpisa ng misa, sa umpisa po ng bagong taon, upang talagang mapaalalahanan tayo na dapat na talagang tingilain natin yung pagpapala ng Panginoon. Huwag matakot sa taong pumapasok.
kasama po natin ang ating inang birhen sa suong dito sa bagong taong ito. Talagang hindi tayo iwan ng ating inang birhen na kumalinga kay Jesus nung siya isinilang at talagang sinubaybayan hanggang nung pwede na siyang mag-isa o something that way. And so, brothers and sisters, dito po sa ating pag-umpisa ng bagong taon, ito po yung pagpapalang inilalahad sa atin ng Panginoon. Naway pagpalain tayo at talagang kupkupin ni Yahweh. Lagi pong binabanggit, tatlong sentences yon, laging si Yahweh, si Yahweh, si Yahweh. Medyo dito po sa translation na binabasa ko, medyo niya. Hindi po ganun yun. The word Yahweh is mentioned there. The point is, tingnan nyo, yung unang pagpapala ho, basbasan kayo, pagpalain kayo at kupkupin ni Yahweh. Brothers and sisters, kung tutukusin, yung pagpapalang yun ay talagang tungkol sa Ama. Of course, sa lumang tipan po, walang Ama, Anak at Espiritu Santo, naturally. Yung pong paglalahad na yun tungkol sa banal na tatlo, about the mystery of the Trinity, will only be revealed by Jesus Christ in the New Testament. Pero dito po sa pagpapalang ito, kapag sinuri ninyo, makikita nyo, iisang Diyos ito, pero yung tatlong pagpapalang yun, ay para may patungkol sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Of course, we can say that as Christians, Hindi maintindihan ni Aaron yun, tsaka yung mga anak niya, lalo na hindi maintindihan ng bayan ng Diyos, yung mga Israelita, yung sinasabi ko ngayon. Pero by hindsight ho, tayong mga Kristiyano, medyo may maintindihan tayo dito. Yung pagtataguyod ho, yung keeping creation in existence is really the function of the Father, Tapos ang Diyos na sana hayaan niya ang kanyang mukha, na magliwanag sa inyo at talaga maging mapagpala sa inyo. Brothers and sisters, ito po yung papel ng anak. Ang sabi ni San Juan, sa Ebanghelyo ni San Juan, sabi ni Jesus doon, walang nakakita kailanman sa Diyos. Ang kanyang anak na laging nasa kanyang sinapupunan, ang naglahad nito. Ang sabi ni Jesus na talagang ang nakakita na sa akin ay nakakita na sa Ama. Sabi niya ganyan. Brothers and sisters, importante yun. Yung nga sinasabi dito, naway ang mukha ng Panginoon ay magliwanag sa inyo, magdingning sa inyo, maging mapagpala sa inyo. Si Jesus ho ang tunay na biyaya ng Diyos para sa atin kung tutuusin. At tapos sabi niya pa dito, at naway ang kapayapaang ito, tignan kayo ng Diyos ng malugod at bigyan kayo ng kapayapaan. Brothers and sisters, yung kapayapaan yun ay handog sa atin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang kapayapaan natin dahil siya ang pag-ibig ng Diyos na binubuhos sa ating mga puso kung kaya nga nagiging kaugnay tayo ng Diyos. Brothers and sisters, ito pong kapayapaan ito ang ating minimithi, at ating pinapanalangin sa araw na ganito na ginugunita natin ang araw ng kapayapaan sa pandaigdigan. Brothers and sisters, sana panalangin natin talagang umiral ang kapayapaan ito. Pero kaya lang, yung kapayapaan yun, kung tutuusin, ay dapat magmula sa atin. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng, Aba, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga po ng narinig nating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Dito po sa pagbasa natin ito, sinasabi sa atin na nung dumating ang takdang panahon, yung kapupunan ng panahon, the fullness of time. Brothers and sisters, napakahalagang bagay ng pinapahiwatig nito. Nung dumating daw ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, ipinanganak ng isang babae. Ang ibig sabihin nito, pinaghandaan ho yung pagdating na yun ng anak ng Diyos. When the fullness of time clicked, yung parang ganyan. Talaga namang parang drama ang sinasaad dito.
totoo naman hong drama ito ng kasaysayan ng kaligtasan ng tao. It is the drama of the history of salvation. Brothers and sisters, sa isang drama, hindi pasok ng pasok yung mga stars, di ba? Yung mga actors and actresses. Naturally, it depends on the director of the drama to call in the guys, you know. The point is, dito ho, sa dramang ito, ang Diyos talaga ang direktor. At nung takdang panahon na, pinapasok niya doon sa eksena ang kanyang anak. At yung anak niya ngayon, isisilang ng isang babae. Kung tutusin, pwede na naman dumating dito ang Diyos sa maraming kaparaanan. Hindi ho mauubusan ng kaparaanan ng Diyos kung tutusin. Pero ang ninais ng Diyos, ang ayon sa kasaysayan, ay isilang siya ng isang babae. Ito ho yung ating kaya pinagdiriwang na kapistahan ngayon sa unang araw na ito ng bagong taon. Si Maria, ina ng Diyos. Friends and sisters, yun nga, ipapanganak ang anak ng Diyos na ito ng isang babae. At papanganak siya sa ilalim ng batas. Ibig sabihin nun, may mga alituntunin siyang susundin. Ipapanganak siya. The world of nature has its own laws. Tapos yung Jewish society, they have their own laws. Ganyan. Bakit siya sisilang at malilimitahan? Diyos siya kung tutuusin. Anak siya ng Diyos. Yun ang sinasabi sa atin dito. Kaya lang, malilimitahan siya ng batas ng kalupaang ito. Bakit ganun? Upang tayo'y kanyang tubusin. Tayo mga nasasakupan ng batas. Upang tayo rin ay talagang makatanggap, ng pagiging mga ampon na mga anak. At ang pruweba daw na tayo'y ampon na mga anak ng Diyos ay ibinigay niya sa atin mismo ang espiritu ng kanyang anak. Espiritu ng kanyang anak na binuhos sa ating mga puso. At dahil dito sa espiritu ng Diyos na ito, nakatatawag tayo sa kanyang Abba, Itay. Francis, napakahalaga po sinasabi dito. Alam nyo, hindi natin matatawag ang Diyos na ating Ama, kundi sa pamamagitan lang ng Espiritu Santo. Siya ho ang pag-ibig ng Diyos, ng Ama at ng Anak. Siya ho ang binibigay sa atin upang tayo rin makatawag sa Ama, Abba. Ano nga ba ibig sabihin itong salitang Abba na ito? Friends and sisters, yun hong unang-unang kataga na binabanggit ng isang batang musmus pagka tinatawag niya ang kanyang tatay. Ano nga ba sa Tagalog yun? Ewan ko anong tawag natin sa Tagalog. Siguro yung mga tatay dyan o yung mga nanay dyan, pwede nilang masabi. Ano ba ang unang-unang katagang namutawi sa labi ng mga anak nila nung tinatawag ng tatay nila? It cannot be ang E sound, U sound, E sound, masyadong O sound. Mahirap yun para sa isang bata. It should be ng A sound, ganyan. Siguro da, pa, ganyan, no? Tapos sa mga Hudyo ho, ang salita ng mga bata ay Abba. Ganun yun eh. It's a very childish word. Kaya lang ho, napakaganda ho nun sa labi ni Jesus. At ang maganda nito, tingnan nyo, ito ho'y sulat ni San Pablo sa mga taga-Galasya. Yung mga taga-Galasya ho, hindi Hebrew speakers. Iba ho lingwahe nila, Griego especially, pero hindi Hebrew. Pero itong salitang ito, hindi man lang to Hebrew, Aramaic to eh. Ito yung katagan na mutawi talaga sa labi ni Jesus eh. Francis, sa bagong tipan po, kakaunti lang ho ng mga salita na galing kay Jesus talaga, ha? For example, ito, Abba. For example, Talita Kumi. Dalagita, tumindig ka. Ephata, mabuksan ka. Yun sa tenga po yun. Kakaunti ho nitong mga salitang ito na Amen, of course, Amen. Na namutawi sa labi ni Jesus. Isa ho dito yung Abba. Brothers and sisters, Abba, ibig sabihin nun, nakikidadi tayo sa Diyos. Nakikidadi tayo sa Diyos. At salamat ho yun sa Espiritu Santo. Tingnan nyo, itong salitang ito ay nandito sa Galatians chapter 4 verse 6, nasa Romans chapter 8 verse 15, at nandun ho sa Ebanghelyo to ni San Marcos chapter 14. The point is, tatlo ho yung mga sulatin na hindi ho para sa mga Hudyo. Bakit ganon? Ang ibig sabihin nito, itong salitang Abba na ito, napakahalaga ho nito sa mga Kristiyano noon. Kung kaya, pumasok dito sa mga sulating ito. Kaya lang ho nawala. Ewan ko, kung kayo, ginagamit niyo yung salitang yun na sa pagtawag niyo sa Diyos. Ang ibig sabihin nitong Abba Father, Abba Ama, ang ibig sabihin nito, tawagin natin ang Diyos nang tulad na tinatawag natin ang matatay natin sa lupa. Ewan ko lang po, anong tawag niyo sa tatay niyo sa lupa. Ang tawag ko sa daddy ko, daddy, pa, pang, or something like that. Ang ibig sabihin, pagka tumatawag ko sa Diyos, ang ayon sa turo ni Jesus, dapat tawagin ko rin siya ng ganon. Kung tawag ko sa tatay ko, itay, tatay, yun din ang dapat tatawag ko sa Diyos na aking Ama. Ganun ho ba ginagawa natin? Brothers and sisters, malamang hindi natin alam yun. Kasi kami rin mga pari, hindi naman namin pinangaral ito eh.
Pero napaka-importante ho nito sa banal na kasulatan. Namuhay ho si Jesus at namatay si Jesus upang bigay sa atin itong karangalang ito, makatawag sa Diyos, Abba. Itay. Sana ho, matutunan natin yun. Tayo yung mga anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo ho na tumutulong sa atin na matawag ang Diyos ng karapat-dapat. Ako ho, tinatawag ko ang Diyos pagka nagdarasal ako ng mag-isa, I pray, Abba. Kasi yun ang turo ni Jesus eh. Natural, pagkalasa misa tayo, sabi ni Father, at ngayon, dating dasalin ng panalangin, o ating awitin ng panalangin, tinuro sa atin ni Jesus, alam nga naman, bira mo doon, Daddy namin. Hindi naman siguro ganun yun, no? I mean, para sama-sama na lang tayo, Ama namin. Pero, sana maintindihan natin, dapat tawag natin sa Diyos, Abba. Yun ang tawag natin sa tatay natin, itawag natin sa Kanya. Sa ganun paraan talagang nagkakaroon ng kahulugan itong mga salita ng Diyos na ito. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ang mga pastol ay nagmamadaling lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa binalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 18 araw, ay tinuli ang bata at pinangalang Jesus, ang pangalang binigay ng anghel bago pa siya pinaglihi. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Brothers and sisters, tingnan po sa ating pagdiriwang ng napakadakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ito po ang ebanghelyo na ating binabasa. Nandito po ang larawan ng banal na mag-anak. Pagdating po ng mga pastol, nakita nila, sabi dito sa ating kasulatan, si Maria, si Jose at ang sanggol. That's the beauty of this picture. At ang maganda po dito, sinasalungguhitan kung ano yung naging resulta nito kay Maria. Hindi niya kasi naintindihan lahat ho ng nangyayari. Kung kaya kikimkimin niya yun sa kanyang puso. Teka muna po, ang umpisa nitong ebanghelyo natin ay sino yung nagmamadali na lumakad at hinanap yung sanggol na pinangako sa kanila matatagpuan nila sa lungsod ni David, sa bayan ni David? Ito ho yung mga pastol. Ewan ko lang kung anong nasa isipan nyo bilang nakikinig sa akin ngayon tungkol sa pastol. Siguro, ang ganda-ganda ng larawan nila sa ating mga isipan, ano? Pero tandaan nyo ho, dapat we should read the text in context. Always read the text in context. Napakahalaga po nung prinsipyong yon. Dapat basahin ang teksto sa kanyang kinapapalooban. Ito pong pagsasalaysay na ito, ang kinapapalooban ito, isang istorya ho tungkol sa mga Hudyo. Sa kanilang lipunan, whereas shepherd is a very beautiful idea, In fact, ang Diyos mismo, ang kinin niya, siya ang magiging pastol ng kanyang bayan. Si Jesus, pagdating niya sa chapter 10 of St. John, ang sasabihin niya, ako ang butihing pastol. Yung nga ho maliban pa ron, meron isang side, ang pagiging pastol na medyo hindi magkanais-nais, hindi maganda. Bakit? Kasi yung mga pastol, dahil ang kanilang trabaho usually ay sa gabi. Nagbabantay sila ng kanilang kawan doon sa parang. Hindi sila umuwi-uwian. This is a very big problem for us Filipinos. Wala tayong mga pastol dito. Kasi wala tayong mga tupa, wala tayong masyadong kawan. Really. Yung pastol ng kalabaw, tsaka pastol ng tupa, magkaiba. Di ba? Yung pastol ng baka o ng kalabaw, umuwi yun sa bahay nila pagkagabi, hindi ba? Inuwi nila yung kanilang baka o kalabaw sa bahay nila pag tatakip silim na ganyan. Yun ang mga pastol, sa Israel, yung kawan nila, they will be out for months, looking for greener pastures hanggang, magsibalikan sila sa kanilang lugar. They will be sleeping, dun sa kaparangan. Kung kaya nga, natandaan niyo ba, nung sinilang si Jesus, nung gabi ng Pasko,
Ano nangyari? Doon sa kalangitan, nagsilabasan doon yung mga anghel, nagsisiawitan sila. At yung nga, pinasabihan itong mga pastol na ito na mayroong magandang balita silang dinala sa kanila. Ang kanilang tagapagligtas ay isinisilang sa bayan ni David. Nandun sila sa kaparangan, nagbabantay. Yun ang yun sabi sa atin eh. Yun nga ho eh. Yung shepherd ho, importante maintindihan, hindi ho tulad ng shepherd natin dito sa Pilipinas, pastol, iba ibig sabihin nun. The point is, yung shepherd doon, dahil nga panggabi sila yung trabaho nila lalo na, nagbabantay sila niya, medyo, kuminsan ho siguro may mga shepherd na sinasamantala yung pagkakataong yun, na umakyat ng mga bahay, magnakaw, etc. ganyan. Kung kaya nga, nabahiran yung kanilang reputasyon. No wonder, hindi ho sila pwedeng tanggapin na, bilang mga saksi sa isang kaso. Bakit? Usually, medyo iba kung tanggap sa kanilang lipunan. Francis, ano nga ibig sabihin ito? Yung unang-unang hong dadalaw kay Jesus, matuturing ng mga makasalanan. Si Jesus ho, ang kanilang tagapagligtas. Please remember, Yehoshua. That's the word of the original for Jesus, Yehoshua. Ibig mong sabihin ito, si Yahweh nagliligtas. Ito mga kasalanan ito, ang unang-unang makatatagpo kay Jesus. Tayo rin ho, kung inaamin natin ang ating mga kasalanan, may pagkakataon tayo at mayroon tayong pag-asang tayo rin pwede mapatawad kung lalapit tayo at hanapin natin si Jesus. Brothers and sisters, ano nangyari dito? Tingnan nyo, si Maria ho, at si Jose, hindi ho nila naintindihan yung nangyayari. Masyado, napakadakila nung nagaganap na ito. Pinangalandakan pala, pinangalat pala ng mga anghel, yung kapanganakan ng anak nilang iyon. Si Maria ho, hindi niya maintindihan kung paano nangyayari itong mga bagay nito. Anong kanyang naging reaksyon? Kinimkim niya sa kanyang puso ang lahat ng mga ito. At sinikap niyang unawain. At sa pagtakbo ho ng panahon, unti-unti niya mauunawaan yung mga nangyayari niyo. Brothers and sisters, is this how we react pagka hindi natin naiintindihan ang palakad ng Diyos? O nadi-discourage na lang tayo? Talaga bang pagka hindi natin kagad naunawaan ang salita ng Diyos, do we give up? Sana po hindi. Kasi si Maria din ganun eh. Dapat mag-persevere tayo, mag-pursige tayo. Hindi lang ho yun. Ang importante ho nito, tingnan nyo dito sa ating pagbasa, ito hong mga pastol na ito, nagpuri sila sa Diyos. Bakit? Dahil sa kanilang narinig at nakita. Importante yun na tayo rin narinig natin ang magandang balita. Nakikita natin kung anong ginagawa ng Diyos sa sangkatauhan at sa ating mga buhay. Sa ganung paraan, pagka nakita natin na, after all, sa kabila ng ating mga pagkakasala, ating mga pagkakamali, binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos na talagang makatuklas ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pagsunod sa mga tinuturo at tinuutos sa atin ni Jesus. At ito kong ginagawa natin sa Word Made Flesh. At talagang sinisikap nating matutunan ang salita ng Diyos dito. Pagka nakikita natin yun, tapos talagang daman-daman natin na para sa ating buhay na buhay ang Diyos at talaga namang may ginagawa siya sa ating mga buhay, ginagamit niya pamantin tayo para maghatid ng magandang balita sa iba. Talagang pwedeng maganap yung pag-share natin, pagbabahagi natin ng magandang balita. It's only after we have, experienced things in ourselves that we can share this. Kasi you cannot give something you don't have. Kung hindi mo naranasan ang pagliligtas ng Diyos, kung hindi mo naunawaan to sa iyong sarili na nangyari sa iyo, how can you speak about it? Kung kaya nga itong mga pastol na ito, sinabihan sila ng mga anghel tungkol sa pagliligtas na ito na sinisilang ngayon sa kanila sa Bethlehem. Tinignan nila yun, nakita nila, talagang kumbinsido natuklasan nila ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ang tagapagligtas nila. Kaya maisi-share nila ito sa kanilang yung mga nakikinig sa kanila, si Jose, saka si Maria, for example. Brothers and sisters, dapat talagang tularan natin itong mga pastol na ito na tayo rin, maranasan natin yung kagandahang loob ng Diyos sa atin, yung kanyang pagpapatawad sa atin, yung kanyang pag-ibig sa atin, yung kanyang tulong sa atin, at sana ma-share natin yun sa mga nasa paligid natin. Otherwise, hindi ho natin magagawa yun. And the church is always doing that, sharing, what she understands so well, na nililigtas tayo ng Diyos, Kasi ang sinilang dito, si Yehoshua, Joshua, Jesse. Ang ibig sabihin nun, si Yahweh ay nagliligtas. Sana tularan natin si Maria dito sa puntong ito. Tayo rin, pag-isip-isipan natin, yung mga salita ng Diyos na narinig natin, na kung minsan di natin kagad naintindihan. Normal ho yun.
sikapin ho nating manatili doon sa salita ng Diyos na yun. At unti-unti, you will see that God is going to really help us, understand more and more yung mga salita na pinarinig niya sa atin. Yun ang ginagawa natin dito sa Word Made Flesh. Kung hindi nyo kagad naintindihan si Father June, huwag kayong mag-give up, okay? Hindi ho madali ito, pinag-aaralan ho ito eh. Hopefully, nagsisikap si Father June na talagang maibahagi sa inyo yung kahulugan nito. Kung meron kayong mga reaction, kung may mga tanong kayo, you can write us back. I hope they will flash our cell text number para makapag-text kayo sa amin. Anong mga tanong ninyo, mga reaction ninyo, mga comments ninyo. Sa ganung paraan, natutulungan kayo talaga mas maunawaan ang salita ng Diyos. Alfin, good morning. Good morning, Father. And Happy New Year to you. Happy New Year din sa iyo, Father. Very good. We're very happy to have you here. Alfin, by the way, you are connected with the catechetical ministry of the Archdiocese of Manila. Yes, Very Father. good. Anong connection mo doon? Anong papel mo doon? Ako yung isa sa mga humuhubog sa mga katekista at gumagabay sa kanilang pagtuturo. Oh, very nice. I mean, you're very... masyadong mabigat yung tungkulin yan, no? Pero mo, pagka nasanay mo sila magaling, mga pagtuturo sila na magaling sa mga bata, no? And so, I think that's a very responsible job that you have. Today, we are very happy to have you here sa pagdiriwang natin ng unang-unang araw ng taon na ating tinatalaga sa paggunita sa pagiging ina ng Diyos ni Maria. 1 week ago, pinagdiriwang natin yung Pasko. And now, on this first day of the year, pinagdiriwang natin ang naging pinagbuhatan ng batang yun sa Jesus, ang nanay niya, si Maria. Para sa yung sarili, often, meron bang, ano bang turing mo kay Maria? Ano bang tingin mo sa kanya? Yung unang-una mong impression sa kanya, as what? Father, para sa isang katekistang katulad ko, si Maria, una, ina, at pangalawa, modelo namin mga katekista. Oh, he is the mother and model. Very nice, very nice. Pagka sinasabi mong siya'y ina, kasi ito yung pinaka punto ngayon ng ating pagdiriwang. Anong ibig sabihin ng pagiging ina sa iyo ni Maria? Wala ka bang nanay? Meron. Okay, kailangan mo pa isang ina. Hindi, mabait naman yung nanay ko. Very nice. Pero naniniwala ako na mahal din ako ni Maria na binigay siya sa atin ni Jesus upang gabayan din tayo sa paglalakbay natin dito sa... You remember very, very well na in the Gospel of John, si Mary, tsaka yung disciple of Jesus loved, were the only two guys at the how do you say, the foot of the cross, no? Tapos doon nga binigay ni Jesus, si Maria, babae, naritong yung anak, narito yung ina. Sa yung buhay mismo, how do you feel that? Nararanasan mo ba talaga yan? Oh, Father, kasi alam ko na andiyan si Maria, handang tumulong, lalo na sa buhay spiritual natin, ginagabayan tayo upang sa ganun ay makarating tayo sa kanyang... Ikaw mismo, sa iyong sariling buhay, nadarama mo ba yung pagiging ina ni Maria sa iyo? Saan ang paraan? Like for example, kasi mayroong time na yung mga kapatid ko, kasi parang napapalayo na sa Panginoon. So ang ginawa ko, humingi ako ng tulong kay Maria. So 1 month talaga, walang patid, nag-rosaryo ako. Hiningi ko na sana ma-convert yung mga kapatid ko. Ano nangyari? And after that, nagkasakit yung father ko ng mabigat. Ito yung naging daan upang mapapunta kami sa charismatic. Tapos after that, yung nasa charismatic na kami, lahat ng mga kapatid ko na isama ko sa seminar at ngayon ay nagsisimba na sila at yung isang brother ko, members na ng Couples for Christ, isang kapatid ko, misyonero naman sa England. Look at that. So, I mean, sa mga tuwid, talagang dininig ng Panginoon yung panalangin sa through Mary. Yeah, that's very nice. To Jesus through Mary, no? Parang ganyan. Ang ganda nun, ito bang value na ito na si Maria, ina, naituturo niyo ba ito sa mga katekista? Ikaw, for example, in your forming the catechist, naituturo mo ba ito?
Sa mga katekista, syempre, yun ang unang-unang sinasabi namin sa kanila na kung meron mang modelo na tutularan natin, walang iba kundi si Maria. Unang-una na doon sa kanyang pag-yes, di ba? So yung bilang katekista, importante yung pag-yes namin sa Panginoon na maging tagapagpahayag ng mabuting Yes, balita. and in fact, ang dami-dami natin matutunan mula sa salita ng Diyos tungkol kay Maria, no? I mean, and so that's very beautiful. And hopefully, yung mga katekista naman, maituro din sa mga bata, no? Baka na puro, ewan ko, kung anong, doon sa syllabus nyo ba, talagang merong parte ron si Maria? Lahat, Father, lahat. From grade 1 to grade 6, nandun si Maria. Maria, ina ng Diyos, Maria, ina nating lahat, Maria Huwaran, tungo sa buhay na walang hanggan, bilang simbahan, nandoon lahat, Father. By the way, yung buhay na walang hanggan, ano ang tinatranslate nun sa English? Eternal life. Kasi meron akong correction dyan na often I take this opportunity. I would like to suggest sa pagtuturo natin sa mga bata, lalo na huwag natin gamitin yung buhay na walang hanggan. Kasi hindi naman hangganan ang pinag-uusapan. It's not everlasting life. Is it lasting or not lasting? Hindi yan. Kundi eternal life, meaning to say, the life proper of God. That's very important. Yun ang tinutukoy ni Jesus eh. Ito ang buhay Diyos. Yun ang translation. I Ano suggest gagamitin, Father? buhay Diyos. Buhay Diyos? Yes, buhay Okay. Diyos. You know? So, instead na... Yes, ang sabi ni Jesus kasi, this is eternal life. You don't translate ito ang buhay na walang hanggan. Eternal is not everlasting, you know. And so, ito ang buhay Diyos. Ang kilalanin kanila Ama bilang isa tunay na Diyos at ang iyong sinugo sa Yesu Cristo. John 17:3, no? Anyway, I'm very thankful often dito sa iyong pagdalo sa aming programa na naging palagi ko ginagamit ka ng Panginoon dito sa pamamagitan ng iyong pagsasaksi na yung patutuo na talagang si Maria napaka-importante ng papel sa ating mga pansariling buhay, you know. At malaki ang magagawa natin kung talagang matutulungan natin yung iba makalapit at dinidiringan yung mga panalangin natin. It's so powerful. And on the start of a new year, alam natin may mami tayo, may nanay tayo, you know, na handang tumulong tayo sa atin gumabay sa puntang ito, you know. And I like the blessing that we heard in the first reading today to be really for you also and for the work you do. So thank you very much, Ofen. Thank you, dear Father. Dito po sa ating pagbasa na narinig sa pagdiriwang po natin ang unang-unang araw ng bagong taon, ang ating inang birhen na ina ng Diyos, ang dami-dami po nating natutunan. Brothers and sisters, please remember, ano nga ba naging ina ng Diyos si Maria? You know, kung tutusin. Si Jesus ho na kanyang anak ay ni isang persona. Siya ay anak ng Diyos. Alam natin si Jesus ay Diyos na totoo at taong totoo. Kaya lang, pagka tinutukoy natin ng ina, ang ina ho ay ina ng persona. Pagka sinabi ko, siyang aking ina, hindi ko sinasabi siyang ina ng aking pagkatao. No, not at all. You know? Siyang aking ina. Ina ko siya. Yung ko na yon, yung ako, ibig sabihin my person. You know, my person. Kung si Jesus ay Diyos, si Maria ang ina ng Diyos. Kasi ina siya ng Jesus, you know. Hindi ng kanyang pagkatao, ng kanyang pagkatiyos. Hindi ho ganun ang usapan nun. Kung kaya si Maria ay ina ng Diyos. At ito ang ating pinagmamapuri ngayon. Yun ho, pinakaugat, sabi ko nga sa inyo, na lahat ng pagpapala at pribilehyo ni Maria. Siya ay ina ng Diyos. Friends and sisters, sa araw pong ito, sabi ko nga sa inyo, ginugunita rin natin ang World Day of Peace. Yun yung shalom, kapayapaan. Tandaan ho natin, sa Biblia ho, ang ibig sabihin ng shalom ay yung magandang kaugnayan ng tao sa Diyos, sa kapwa, sa kanyang kapaligiran, sa kanyang sarili. Diyos, kapwa, kapaligiran, sarili. Siguro, may maestro-maestro ako ngayon, hindi nyo naintindihan ko ano ginagawa. Para ho kasi yan diamante, you know? Yung tao, kaugnay ng Diyos, kaugnay ng kanyang kapwa, kaugnay ng kanyang kapaligiran, kaugnay ng kanyang sarili. Yun hong magandang kaugnayang ito, ang tinatawag nating shalom, peace. Friends and sisters, pinanumbalik ho ni Jesus yung kapayapaang nawasak nung tayo nagkasala sa magitan ng kanyang pagtubos sa atin. At yung binigay niyang kapayapaan sa atin, hindi ho ba sa misa, bawat misa natin, bago magkomunyon, sinasabi ng pare, Lord, you said to your apostles, I leave you peace, my peace I give you. Ganun ho. Yung kapayapaang pinagtamo sa atin ni Jesus, napakadakila ho.
You know? It's a brand new peace. Ngayon ho, kaugnay tayo ng Diyos. Hindi lang ho ng Diyos, kundi siya'y ating Ama. Yung Abba natin. Tapos, kaugnay tayo ng ating kapwa. Pero hindi lang ho kapwa. Kapatid natin. You know? At kaibigan sa Panginoong Jesus. Tapos, yung ating kapaligiran, hindi lang ho sila kapaligiran, mga bagay-bagay na dapat gamitin, hindi abusuhin, kundi ito yung mga bagay-bagay na nagpapaalala sa atin sa Diyos, para mga sakramento para sa atin. At ang ating mga sarili, nako, tayo po'y templong buhay ng Espiritu Santo. Napakayaman po nitong ginugunita nating kapayapang ito. Brothers and sisters, pinagdarasal ho natin na sana itong kapayapang ito, itong magandang kaugnayan ito ng Diyos, ng tao sa Diyos, sa kapwa, sa kanyang kapaligiran, sa sarili, ay sana matamasa ng lahat ng mga tao. Pagdasal ho natin yun. At tingnan nyo, sa mga pagbasa natin, ito hong bagong taong ito ay gustong puspusin ng Diyos ang kanyang pagpapala. Yun ho yung first reading natin. At tandaan ho natin, hindi ho pinagkakait sa atin ng Diyos ang kanyang magpapala. Tayo ho ang nagpapaging di karapat-dapat sa kanyang pagpapala. Kung kaya kung magbabalik loob tayo sa kanya, sa umpisa ng taong ito, talaga ho pwede natin tamasahan yung pagpapalang iyon. At alam natin, ang ating inambirin, ang laki-laki ng kanyang papel dito. Kung paano niyang sinilang si Jesus sa mundong ito, tutulungan niya rin tayong isilang talagang tunay at mapakinabangan natin yung buhay Diyos na iyon. At sana tayo ay maging tulad ng mga pastol na hinanap at natagpuan si Jesus. At naisalaysay nila yung kanilang narinig at nakita at naibahagi nila yun sa iba. Sana tayo din ho, maging mga taong magbabahagi ng ating nakita at narinig tungkol sa Diyos at gawin tayo mga instrumento ng pagpapalaganap ng magandang balita. Gawin po natin ito ngayong panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, nagpapasalamat kami sa bagong taong binibigay niyo sa aming mga umpisahan. Hinihiling po namin na sana sa ilalim ng pagkakandili ng aming inang Birhen, Ina ng Diyos, kami talagang mapatnubay at makupkop, maipagtanggol at talagang kalingain sa buong santaong ito. Sana po ibigay niyo sa amin yung pagpapala tulad ng narinig namin sa unang pagbasa. Sana po talagang si Maria maging huwaran namin ang pagkimkim ng inyong salita sa aming mga puso at upang maunawaan namin at maisabuhay. Tinataas po namin sa inyo lahat ng mga humihiling ng aming panalangin para sa kanilang ikagagaling, kalulutos ng kanilang mga problema, at pagtatamo ng hupa ng kanilang mga paghihirap, at sana po'y damhin ng mga nalulumbay, namimigati, nangungulila ang inyong pagpapala. Ginagawa po namin itong panalangin kasama ng amin ng Birhen para ho din sa mga lahat ng tumutulong sa amin na maisakang papawid itong aming programa. Alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihang Diyos sa buong santaong ito, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programa sa umpisa ng ating bagong taon. Sana po'y talagang sumainyo lagi ang kapayapaan niya sa bawat araw ng buong santaong ito. Shalom po sa inyo lahat.